Hi guys! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-legit Dawi Guides. And nandito na naman po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda na yung kachismosang legit Dawi Guides upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ's It Bulaga. And pag-uusapin natin ngayong gabing ito ay patungkol sa inoffer na kontrata nila para kay Jerome. Nako, ito na po yung makakapagpasagot sa lahat ng mga katanungan ng mga fans and supporters ni Jerome kung nasaan siya. At ano nga ba ang problema? Nasa TVJ ba or kay Jerome? Bakit hindi siya nagpapakita sa It Bulaga? Ang dami pong haka-haka at kuro-kuro na lumalabas na ngayon sa social media. Kaya for sure, kahit pa paano, may ibsan yung mawawala yung tinik sa dibdib ng mga supporters kasi meron pong update hinggil po sa kanya. Yung iba kasi nahihirapan na manghula kung ano po ang nangyayari. But at least meron na pong latest update ngayon tungkol sa kanya. Pero bago pong lahat ng yan sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba mga ka-legit Africans. Kung nais po ninyo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa It Bulaga. And para po sa gabing ito, ang uunahin natin pag-usapan ay patungkol nga po dito sa update kay Jose Manalo na kung saan ay nagpatato nga po si Mayor. Grabe ngayon. So, ito po yung pinatato niya sa kanyang update. Cross sign po siya, tas may nakasulat po na Gratus. Ayan. Yan po yung ni-reveal niya na pinatato po niya sa kanya pong balikat. Parang kanan sa right side po ito. So, yan po ang latest update ngayon sa ating Dabricans na si Jose Manalo. Another update naman po para sa Dutch Entertainment is celebrate din po ng mga legit Dabricans ang 40 years nito. Ayan, bukod po sa tagumpay ng It Bulaga, ito rin po ang isa sa sineselebrate ng mga Dabricans. Samantala, dumako naman nga tayo ngayon dito kay Jerome Everdomen na kung saan ang dami na pong mga supporters niya ang naghahanap po sa kanya ngayon. At hindi po, gusto pong malinawan, gusto pong magkaroon ng kalinawan na mabigyan ng kalinawan na ano nga ba ang nangyari, bakit hindi na siya nagpapakita sa It Bulaga. Nagantay pa naman po yung mga supporters niya, lalo na nung birthday ng kanyang kaibigan na si Roel Carino. Pero wala, hindi po pa rin nagpakita. So, naniniwala naman ang lahat na kung maaari ay talaga at kaya, diba? Ay susulpot po siya't magpapakita sa birthday ni Roel Carino. Anyway, nangyari na po ang mga nangyayari ngayon and suporta ang atin pong kailangan na gawin para po dito kay Jerome. Ano man po ang mga reasons kung bakit siya hanggang ngayon hindi po nakikita. Pero alam nyo ba, meron pong bali-balita ngayon sa social media na kung saan si Jerome nga po ay inofera na ng TVJ's It Bulaga ng kontrata para sa TVJ Production. Siyempre, palalagpasin ba naman ng TVJ kung nakikitaan po nila ito ng talento, kung nakikitaan po nila na mayroon itong future sa showbiz industry. Kilala po ang TVJ sa talagang mahusay pong magpasikat talaga. Ang dami na pong nagsimula po sa It Bulaga talaga. Ang dami na po ngayong sikat ngayon because hinubog po sila ng TVJ. Kaya naniniwala ako na hindi nila palalagpasin at makakawalan basta-basta itong si Jerome. And ayun nga, ang chika, po sila, offer ng contract kay Jerome. Ngunit subalit tatapat, dinecline ito ni Jerome. Ano kaya nangyari? So mula kay AR Reaction, based sa kanya pong update, siya mismo yung nag-decline, no? Sabi dito, in fairness to TVJ, he is one of clone that was given the offer. May napanood ako na live
before sa isang clone, but I will not mention the name. He mentioned Jerome, asked TVJ to give him more time, but he will sign sa TVJ production. Okay, hindi naman pala basta. Hindi naman po pala basta-basta na dinecline lang. Humingi lang siya ng panahon, pero pipirma siya sa TVJ's production. Ano kayang reason bakit humihingi siya ng time sa TVJ? Siguro meron pa siyang mga inaayos, mga dapat tapusin para wala pong mga conflict, 'di ba? Mahirap naman kasi kung magkakaroon po ng conflict sa mga kontrata or ano pa man, kung ano man yung reason nitong si Jerome. Pero if ever na may conflict, kaya tumanggi muna itong si Jerome, ay saludo ako sa kanya kasi iniisip niya yung mga magiging resulta, hindi ba? So dapat ayusin talaga muna ang mga dapat ayusin, isettle ang dapat na isettle bago pumirma ng kontrata. Dapat talaga buong buo ang desisyon mo kapag pipirma ka ng contract. So for sure naman maunawaan niya ng TVJ's Itbulaga. So, sabi naman dito, I don't know what made him decide not to sign anymore. Ha? Hindi na talaga? Kaloka naman. Natatandaan nyo ba? Sinabi ni Elvis noon na hindi forever ang pagiging Elvis niya. Gusto niya din maging solo artist at gusto niya din makilala siya as Jerome Everdome. But hanggang nandyan daw si Elvis sa pagkatao niya at nandyan mga taga-suporta, patuloy na bubuhayin ang iniwang legacy na Elvis, ang King of Rock and Roll. Pero kayang-kaya yun hindi naman siya may stuck doon, lalo na kung pipirma siya sa TVJ's production. Siguro meron pong nagmamando dito, kay Jerome. Di natin sure. Pero dagdag pa rito, sa katunayang, 2 major event ang gagawin niya this January. At yung isang concert ay magaganap na bukas January 7 sa Angeles City. Patungkol din dito kay Elvis at makakasama pa niya dito si Pavarotti at Julio Iglesias. Thank you, Jerome, to continue inspiring us for all the performance you've given inside and outside the Bulaga. Hindi ka man napapanood ngayon sa EB, patuloy pa rin susuporta ang lahat. And hihintayin ang susunod. Bagamat patuloy ang kanyang pagsikat at pagtanggap ng mga parangal gaya ng Gawad America Award noong Nobyembre 2025, ang mga detalye tungkol sa kanyang management team ay nananatiling pribado. Narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang karera sa 2026. Naku, sayang ang hindi niya pagpirma at kung aayawan niya talaga ang TVJ production. Ang dami pong magagawa ng TVJ sa kanya para mapasikat po siya at hindi po ma-stuck rin sa pangalan, of course, ni ang Elvis. Sabi dito, pagsikat sa Itbulaga, nakilala siya bilang isa sa pinakamahusay na kalahok sa segment na The Clones, ka-voice ng mga stars dahil sa kanyang pagkakahawig sa boses ni Elvis Presley. International recognition, ginawaran siya ng Most Outstanding Tribute Artist for Iconic Musical Legends sa Gawad America sa Hollywood noong 2025. Frequent performer. Throughout late 2025, he became a regular feature on the TV5 era of the show, hosted by Tito Vic and Joey, performing Elvis classics such Hound Dog, Suspicious Minds, and Blue Suede Shoes. Collaborations. He has performed alongside the other clones, most notably Ruel Carino, the Matt Monroe clone, often referred to collectively as part of the show's talented roster of musical mimics. Solo concerts. His success on the show
led to live events including the Echoes of Elvis concert in late 2025 where he performed iconic Elvis hits in authentic inspired costumes. Ito naman, recent appearances. As of late 2025 and into early 2026, he remains an active guest performer, recently singing holiday theme songs like Blue Christmas for the show's Clones Open performances. So, kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan mga ka-legit na regards ang inyong mga sentiment. At pag-usapan po natin yan sa mga next videos po natin. So, yun lang po muna and maraming salamat sa inyong pakikinig. Happy New Year everyone. Keep safe. Ingat po kayo palagi. And antay na lang po kayo sa mga susunod pa nating chikas hinggil dito. Abangan po natin ano po ang mga mangyayari at magiging desisyon nitong si Jerome. Final decision. So, yun lang and maraming salamat.